Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Lisa, 60 years old. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong dekada 80. Alam kong mahirap paniwalaan pero naging saksi po ako ng isang nakakakilabot na pambabarang sa pamamagitan ng pagpapalit ng katauhan ng isang tao. Bata pa lamang ako, nasanay na kami sa gulo na palaging nangyayari dito sa amin sa Palawan. Mga labanan sa pagitan ng sundalo at rebelde kung saan palaging kami ang naiipit sa kaguluhan. Marami sa mga kakilala, kaibigan at kamag-anak namin ang namatay, kabilang na ang aking mga magulang. Nag-iisang anak lamang ako at masyadong masakit sa aking murang kaisipan na makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng aking ama at ina. Ni hindi ko man lang sila mabigyan ng maayos na libing. Basta nakagisnan ko na lang ang aking sarili na tumatakbo sa kagubatan kasama si Karina, isang dalagang anak ng babaylan na dala ng takot ay tumakas at piniling lumayo sa digmaan. Ate, saglit lang. Pahinga muna tayo. Pagod na ako eh. Lisa, nag-iisip ka ba? Kapag tumigil tayo, baka maabutan tayo ng mga rebelde. Pupugutan lang nila tayo ng ulo. Pero hindi naman tayong kalaban nila, hindi ba? Para namang hindi mo kilala ang mga rebelde, Lisa. Kailangan nilang makahanap ng paraan para makatakas. Kung sa sundalo naman tayo mapunta, mas lalong wala din akong tiwala. Masakit isiping na turingan silang may mga sinumpaang tungkulin pero hindi lahat sumusunod sa tamang batas. Ilan sa kanila lumilihis pa rin ang daan. Alam mong may mga kaibigan ako na ginahasa ng mga sundalo, hindi ba? Napayuko ako. Tama ang sinabi ni Ate Karina. Kapag may nilapitan kaming kahit sino sa magkabilang grupo, malamang mapapahamak pa rin kami. Wala akong nagawa kundi sumunod sa kanya hanggang sa makarating kami sa pantalan. Masyadong abala ang mga tao noon. Hindi nila kami napapansin. Palinga-linga naman si Ate Karina hanggang sa maisipan niya akong hilahin papunta sa nakatambak na mga kahon ng bungang kahoy. Kung magtatago tayo riyan, walang makakapansin sa atin. Kailangan na nating kumilos ngayon. Bahala na kung saan tayo dalhin ang tadhana. Pero ate, ang mga kahong yan ay ilalayag sa syudad. Hindi natin kabisado ang Maynila. Baka may mas masama pang mangyari sa atin doon. Kailangan nating makipagsapalaran, Lisa. Kesa naman gawin nila tayong alipin sa sarili nating lugar. Malalayo ako kina nanay. Hindi ko kakayanin, ate. Lisa, tumigil ka ha. Hindi ka mamamatay kung ilalayo kita saglit sa mga namayapa mong magulang. Kailangan nating mabuhay. Kabado man, wala akong nagawa kundi ang sumunod kay ate. Alam ko naman na hindi niya ako pababayaan. Siguro, tama siya. Tadhana na ang bahala sa amin. Lahat ng tao dumaranas ng matinding pagsubok. Pero hindi ako naniniwala na habang buhay, puro na lang pagdurusa ang mararanasan namin. Palihim nga kaming sumiksik sa nakabahig na mga kahon ng bungang kahoy na i-deliver sa Maynila. Isasakay ang mga ito sa barko kaya alam kong matatagalan pa bago kami makarating sa lugar na iyon. Kampante kaming walang makakahuli sa amin. Nasa huling bahagi ang kahon na pinagtataguan namin at natatakpan ng trapal. Walang sino man ang mag-aakalang may 2 taong nagkukubli sa bahaging yon para makipagsapalaran. Halos 1 linggo kaming nanatili sa barko. Panakaw din kasing lumalabas si Ate Karina sa aming pinagtataguan kapag kumakalam na ang aming tiyan. Kaya nalalaman niyang may mga pantalan pang dinadaanan ng barko para mag-akyat ng produkto. Nagnanakaw siya ng pagkain at tubig para makaipon kami ng lakas. Masama man kung iisipin pero maging ang mga pasahero na nasa loob din ng barko ay hindi nakakaligtas kay ate. Nagagawa niya ng paraan na makakuha ng pera. Kagaya na lang ngayon nang bumalik siya sa aming pinagtataguan na may mga dala ng perang papel at damit. Ate, ano yung mga yan? Imposible naman na hindi ka pa nakakakita kahit kailan ng pera. Ang ibig kong sabihin, saan po nanggaling? Ibinigay sa akin ng mga tao. Ate, magsabi ka ng totoo. Huminga ng malalim si Ate Karina at pinagmasdan ang suot niyang pulseras na sa pagkakaalam ko ay bigay ng kanyang namayapang ina. Ginamit ko ang kakayahan ko para makakuha ng pera at pagkain. Ate, bakit mo naman po ginawa yun?
Siguro nakapasok at nakasakay tayo dito sa barko ng walang problema. Pero hindi naman pwedeng sumabay pa rin tayo sa mga kahon sa pagbaba. Kailangan din natin na magpanggap ng mga pasahero. Paano kapag nabuko tayo? Natatakot ako, ate. Ayoko nang tumakbo. Huwag kang mag-alala. Kailan ba kita pinabayaan? Hindi ko po itatanggi na dati pa ay alam ko na ang tungkol sa tagong kakayahan ni Ate Karina. Marunong siyang manghipnotismo at mambarang. Ito ang ipinagbabawal na gawain sa kanya ng yumaong ina dahil ang ginang ay isang babaylan na ang tanging ginagawa lang ay makipag-usap sa mga patay, anito at magdasal sa mga Diyos at Diyosa. May kakayahan silang bumuhay ng mga pumanaw na. Ilang beses ko nang nasaksihan ang nakakasindak na paraan ng pambabarang ni ate kaya hanggat maaari ayoko nang humantong pa siya sa ganon. Kalaunan, tuluyan na nga kaming dumaong sa pantalan ng Maynila. Maingay, mainit at magulo. Taas noo pa siyang naglalakad pababa ng barko. Ako naman ay tila sisiw na susunod-sunod lang sa kanya. Ibang simoy ng hangin sa Maynila, Lisa. Nangangamoy swerte. Talaga ba, ate? Oo naman, malayo na tayo sa mga mapang-abusong tao. Magagawa nating magsimula ulit. Hinayaan ko si ate na pumara ng jeep. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta nakahawak lang ako palagi sa kanyang kamay. Nagkataon naman na may nakasabay kaming lalaki at tingin ko bata lang ng ilang taon sa aking namayapang ama. Panay ang tingin niya sa amin. Napansin din ni Ate Karina ang bawat kilos ng lalaki kaya naman hindi na siya nakapagtimpi pa at kinumpronta niya ang Ginoo. Napansin kong kanina pa ho kayo nakatingin sa amin ah. May problema ba, Manong? Wala naman, iha. Napapansin ko lang kasi, kakaiba kayong kumilos kaysa sa karaniwang nakakasalamuha ko araw-araw. Siguro mga dayo kayo, ano? Hindi ho, matagal na kami rito. Ganun ba? Saan kayo nanunuluyan? Pareho kaming hindi nakapagsalita ni Ate Karina. Pakiramdam ko, isang malaking krimen na ang aming nagawa dahil sa pakikipag-usap sa lalaki. Anumang saglit, mabubuking na niya kami na hindi naman talaga kami taga rito at ngayon lang kami nakatapak sa lugar na ito. Hinawakan ni ate ang aking kamay at umusal siya ng hindi ko maintindihang lengguwahe. Tumitig siya sa mga mata ng matanda kaya alam ko kung ano ang ginagawa niya. Sa labis naming gulat, humalakhak lang ang lalaki. Huwag mo nang aksayahin ang enerhiya mo, iha. Hindi ako tinatablan yan. Ano? May kakayahan din ako kagaya mo. Kaso lang, kulay lila ang nakikita kong aura na inilalabas ng katawan mo. Ibig sabihin, puno ng puot at pagnanais na maghigante. Huwag mong hayaang maging itim yan. Baka magsisi ka. Hindi na kami nakapagsalita pa ng pumara ang lalaki. Dala ng kuryosidad, kaagad kaming bumaba at sinundan ng lalaki. Mang Agustin! Tawag ni ate. Nagulat ako dahil hindi namin kilala ang lalaki. Paano nalaman ni Karina ang kanyang pangalan? Ate, nahulaan mo ang pangalan niya? Huminto kasi siya at lumingon sa atin. Hindi ko alam na may kakayahan siya, Lisa. Kaya nang sabihin niya sa akin ang mga katagang yun, nabahala ako. Kinailangan kong alamin ang tunay niyang pangalan ayon sa aura na nakikita ko sa kanyang pagkatao. Sa tingin ko ay mabuti naman siya. Kung ganon, lalapitan ba natin siya? Susubukan lang natin. Nilapitan nga namin ang lalaking tinawag ni Ate Karina na Mang Agustin. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon at kaagad na nakipagkilala sa kanya. Sinasabi ko na nga ba, magaling ka. Malakas ang taglay mong kakayahan. Isa pong babaylan ng namayapa akong ina. Namatay siya sa labanan ng rebelde kontra sundalo. Ako lang ang nakaligtas pero hindi naging madali ang buhay ko. Pareho kami ni Lisa na naulila. Kaya sa halip na magpaabuso sa kanila, tumakas kaming dalawa at napadpad dito sa Maynila. Hindi naman pala madali ang iyong pinagdaanan. May alam ho ba kayong pwede naming tuluyan pansamantala? Kung gusto nyo, iha, pwede naman na dito na muna kayo sa aking bahay. Manatili kayo hanggat gusto ninyo. May mga alam din kasi kong trabaho na pwede ninyong pasukan. Nagkatitigan kami ni Ate Karina. Magandang oportunidad ang inaalok sa amin ng matanda.
Kung may alam na mapapasukan ng matanda, bakit pa kami maghahanap sa malayo? Pwede na naming simulan ang aming buhay sa lugar ni Mang Agustin. Sige na ate, pumayag ka na. Sige, papayag na ako. Salamat ate. Tinatanggap na po namin ang alok nyo, Mang Agustin. Ako nga po pala si Karina, siya naman si Lisa. Ikinagagalak ko kayong makilala. Halina't dito tayo sa aking bahay mag-usap. Nagpatiuna na ang matanda at pumasok sa bakuran ng isang lumang bahay. Kalawangin na ang tarangkahan na umiingit pa kapag binubuksan. May iilang tuyot na halaman kaming nadaanan bago makalapit sa main door. Pagpasensyaan nyo na ang bakuran ko ha. Kinulang sa linis at asikaso. Ayos lang po, Mang Agustin. Kami nga po ang nahihiya kasi maaabala kayo ng ilang araw habang wala pa kaming mapapasukan. Huwag kayong mag-alala, Mang Agustin. Gagawin namin ang lahat makatulong lang sa inyo dito sa bahay. Yun nga ang ginawa namin habang nananatili kami sa bahay ni Mang Agustin. Kami ni Ate Karina ang nagluluto at naglilinis. Ang Ginoo naman, napansin naming abala sa kanyang kwarto at madalas na ayaw magpaistorbo. Hanggang sa sumapit ang araw na may nahanap kaming trabaho. Papasok kaming kasambahay sa tahanan ng isang modelo na nakatira ilang bloke lang ang layo sa bahay ni Mang Agustin. Ang pangalan ng amo namin ay Sabrina. Para siyang manika nung una namin siyang makilala. Matangkad, maputi at makinis. Napakaganda din ng buhok niya. Maayos siyang kausap tungkol sa magiging trabaho namin sa bahay niya. Napag-alaman namin na may kasakasama siyang alalay sa bawat lakad niya at madalas ang babae sa bahay. Ngayong nandito na kami, sa photoshoot na lang daw sila magkikita ng babae. Magiging all-around maids daw kasi kami. Maging mabuti lang daw kami at maayos siyang magpapasweldo. Ang ayaw niya lang, may makikialam sa amin sa mga gamit niya. Tumango ako at nagpasalamat kay Ma'am Sabrina sa pagtanggap niya sa amin. Naging maayos naman ang mga unang araw namin ni Ate Karina. Walang problema sa aming trabaho. Kaso lang, hindi ko akalain na makikilala pa namin ang tunay na ugali ni Ma'am Sabrina nang abutan kami ng isang buwan sa bahay niya. Kabaligtaran ng kagandahan niya ang kanyang pag-uugali. Wala siyang kasing sama. Kung kailan kasi nakasagsagan na ng pagtatrabaho namin sa kanya, tsaka ko lang nalaman na sinisiraan pala kami ng alalay ni Ma'am Sabrina para mapalayas kami sa aming trabaho. Lisa! Ma'am, bakit po? Nasaan ang gown ko? Nasa closet mo na po, ma'am. Gaga ka ba? Hindi ba't sinabi ko sa'yo ilabas mo? Tatanga-tanga ka? Nagmana ka sa ate mong mukhang pera? Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po kayo narinig Kung hindi ka ba naman isang malaking tonta, nasan ba yung isipan mo at mukhang lumilipad ha? Gusto mo talagang nasasaktan no? Maawa ka, ma'am. Huwag po. Lumagapak ang kanyang palad sa aking pisngi kahit gayon na lang ang pagtanggi ko. Sinaktan niya pa rin ako. Wala akong nagawa kundi ang umiyak. Wala akong matakbuhan ng mga sandaling yon dahil wala naman si Ate Karina sa bahay. Inutusan siya ng aming amo na bumili ng gulay sa palengke. Ang personal assistant lang ni Ma'am Sabrina ang naroon at nakangisi pa siya habang pinagmamasdan ako. Tila ba natutuwa siya sa ginagawa sa akin ng aming amo. Nangyari na ito maraming beses. Hindi ko naman siya magawang isumbong kay Ate Karina. Kilala ko kasi si ate. Alam kong gagamitin niya ang kanyang kakayahan para makapanakit na naman ng kapwa. Impit na lamang akong umiyak lalo na at hindi ko naman maintindihan kung bakit ako ang pinagdidiskitahan niya. Wala naman akong natatanda ang mabigat kong kasalanan. Hindi naman maiiwasan na may konti akong pagkakamali pero hindi naman sapat para pagbuhatan niya ako ng kamay. Tahimik lang ako hanggang sa dumating si Ate Karina. Lisa, halika, may dala akong tinapay. Halika pagsaluhan natin. Ate, ayoko muna. Masama po kasi ang pakiramdam ko Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Teka, bakit may pasayang mukha mo? Nabangga po ako sa hagdan kanina sa kama madali, ate. Katangahan ko kaya ako nagkapasa. Napagalitan nga ako ni Ma'am Sabrina Hindi raw ako nag-iingat.
Tinitigan ako ni ate na para bang tinatansya kung nagsasabi ba ako ng katotohanan. Hindi ko naman magawang tumitig sa kanya sa takot na baka kung ano ang makita niya sa mga mata ko. Magaling pa namang tumingin ng saloobin ng ate sa pamamagitan lang ng pagtitig sa mga mata. Malalaman niya kaagad na nagsisinungaling ako kaya kailangan maging maingat. Hindi naman sa kailangan kong magtiis sa lugar na ito, pero alam naming pareho ni ate na pangarap naming magbagong buhay. Kung sisirain ko yon dahil sa isang pagkakamali, babalik na naman kami sa simula. Ayokong madamay si ate sa mga palpak ko sa buhay. Lalong ayokong gamitin pa niya ang kakayahan para makapanakit ng tao. Sa susunod kasi mag-iingat ka na. Ayokong nakikitang may mga sugat o galos ka ha. Kahit abala ako sa trabaho, alam mo naman na nag-aalala pa rin ako sa'yo. Talaga ate? Oo naman, simula nang lisanin natin ang ating bayang Sinilangan, ikaw na ang kinilala kong pamilya. Kaya kung masaktan ka man o malagay sa alanganin, hindi pwedeng basta pabayaan na lang kita. Nanubig ang aking mga mata dahil sa kanyang sinabi. Simula nang maulila ako sa aking mga magulang, hindi na ako umasa na may mga tao pang magbibigay sa akin ng kahalagahan. Akala ko, si Lisa lang ako. Pero para kay Ate Karina, kapatid niya ako. Walang sabi-sabing niyakap ko siya ng mahigpit. Mas lalong kailangan kong itago sa kanyang totoo na sinasaktan ako ng aming amo. Ayokong malaman niya na may mga pagkakataong inaatake ng pagkamaldita si Ma'am Sabrina at ako ang kanyang napagdidiskitahan. Ilang araw lang ang lumipas, muli na namang nagtagpo ang landas namin ni Ma'am Sabrina. Kinabahan ako dahil mukhang mainit ang ulo niya. Ang huli pa naman niyang kausap ay ang alalay niya. Malamang siniraan na naman niya kami sa kanya. Nang makita niya nga ako, wala akong nagawa kundi ang magdasal na lamang na sana wag niya akong pagbuhatan ng kamay ngayon. Lisa! Pero mali ako. Sa pagtawag pa lang niya sa akin, nararamdaman ko na ang panggagalaiti niya. Ma'am, bakit po? Nasaan ang bagong bili kong lipstick? Bakit nawawala sa kwarto ko? Ninakaw mo ba? Ilabas mo na! Ma'am, wala po akong ninanakaw. Anong wala? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Ako pang lolokohin mo? Ma'am, maawa ka. Wala po talaga sa akin. Punyeta, huwag mo akong iniiyak-iyakan. Isoli mo sa akin ang ninakaw mo. Nagulat ako nang hinila na ni Ma'am Sabrina ang buhok ko. Nahirapan akong bawiin sa kanya yun dahil may kahabaan na at hindi ko naman natalian kaya halos panawan ako ng ulirat sa sobrang sakit. Tama na po, nasasaktan na ako. At umaangal ka pa ha? Wala kang karapatang magreklamo. Kahit anong gawin ko sa'yo, bayad ko pati ang buhay mo. Napaungol ako nang ibalya niya ako sa may paanan niya. Tumama ang aking ulo sa gilid ng center table kaya saglit akong nahilo. Sapo ang noo na dahan-dahang gumalaw ako. Naging mabuhay ang aking pagtindig pero nagawa ko naman na makatayo ng tuwid. Ang tapang mo ah! Talagang tumatayo ka pa? Ma'am? Hindi ko na magawang depensahan ang aking sarili nang muli na naman akong sampalin ni Ma'am Sabrina. Namagana yata ang balat ko sa pisngi kaya naman tahimik na lamang akong napahikbi. Sa ganitong tagpo kami naabutan ni Ate Karina. Gulat na gulat siya nang makitang magulo ang buhok ko kaya dali-dali niya akong dinaluhan. Ma'am Sabrina, anong ginagawa mo? Bakit mo siya sinasaktan? Ano bang pakialam mo? May pakialam ako dahil matalik na kaibigan ko ang sinasaktan mo. Kaibigan? Hindi uso sa akin ang ganyan. Ano bang nangyayari sa inyo, ma'am? Huwag niyong sasabihin sa akin na matagal niyo nang ginagawa to. Sa tuwing uutusan mo ako sa labas, sinasaktan mo si Lisa? Hindi lang ang serbisyo niyo ang binayaran ko, babae. Pati na ang kaluluwa niyo. Kaya ikaw, Karina, pwede rin kitang saktan anumang oras ko gustuhin. Nababaliw ka na yata eh. Sige, ang mabuti pa, saktan mo na lang ang sarili mo. Total magaling ka naman dyan. Aalis kami sa bahay na ito at wala ka nang magagawa pa. Dahil sa sinabi ni Ate Karina, lalong nagwala si Ma'am Sabrina. Pinagbabasag niya ang lahat ng gamit niya na kayang abutin ng aming tingin. Hindi naman nagpasindak si ate. Talagang hinila niya ako papunta sa aming kwarto para mag-empake.
Bilisan mo na, Lisa. Aalis na tayo sa bahay na ito. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Ate, patawarin mo sana ako kung nilihim ko ang tungkol sa ginagawa ni Ma'am Sabrina sa akin. Ayoko na kasing lumaki pa ang gulo eh. Hindi naman kasi niya ako sasaktan kung hindi naman ako pumapalpak sa trabaho ko eh. Kahit na, alam mo naman na ayokong may nananakit sa'yo. Dapat sinabi mo sa akin. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na dahil maghahanap tayo ng ibang trabaho. Bago pa man kami makalabas ng kwarto, dumating si Ma'am Sabrina kasama ang kanyang alalay. Nakangisi kaming nilapitan ng dalawa at ipinakita ang isang envelope na may lamang litrato. Sa akala nyo ba, paaalisin ko kayo rito ng ganun na lang? Ha! Nagkakamali kayo! Mga takas kayo mula sa Palawan! Akala nyo ba hindi ko malalaman, ha? Nagkatinginan kami ni Ate Karina. Maging siya, walang magawa maliban na lang sa sagutin ng mga paratang ni Ma'am Sabrina. Totoong takas kami sa Palawan, pero hindi ibig sabihin nun ay mga masama na kaming tao. Umalis lang kami sa aming bayan dahil hindi na namin kinaya ang pang-aabuso ng mga sundalo at rebelde na tila ba hindi man lang pinahahalagahan ang kung ano man ang meron sila. Wala kaming ginagawang masama. Ginusto naming lumayo dahil nais lang namin ang tahimik na buhay. Yun ba naman ipagkakait mo sa amin? Ang mga mahihirap na kagaya nyo, walang karapatang mabuhay ng matiwasay. Ang kapal naman ng mukha nyong mangarap, wala kayong karapatang maging masaya. Walang ano-ano, tinulak ni Ma'am Sabrina si Ate Karina. Natumba si ate at halos mangudngod sa sahig. Alam kong nagsisimula na siyang magalit, kaya naman hinawakan ko ang kamay niya. Ate, wag! Kapag hindi ko siya binigyan ng leksyon, sigurado ako na mamimihasa ang babaeng yan sa lahat ng katulong na makakapagtrabaho sa kanya. Baka po nadala lang siya ng mga pinagsasabi sa kanya ng alalay niya. Isa pa yan, kailangan nating turuan ng tamang asal. Sumbong ng sumbong, wala namang katotohanan ng lahat ng sinasabi niya. Ate, pakiusap. Kung magagawa nating umalis dito, wag na po natin silang patulan. Ayoko na po na mapasubo tayo sa gulo eh. Hindi kaagad nakapagsalita si Ate Karina. Alam ko na naiintindihan niya ang takot na nararamdaman ko. Wala naman talaga kaming dapat na gawing hindi maganda. Mas lalo lang kaming magiging masama sa tingin ng iba. Kaya naman itinaon namin ang pag-alis kung kailan wala si Ma'am Sabrina. Saan na tayo pupunta nito, ate? Alam kong nakakahiya, pero babalik na muna tayo kay Mang Agustin. Kailangan na nating kapalan muna ang ating mga muka. Total naman, may mga naipon tayo mula sa unang sweldo sa atin ng maldita nating amo. Bakit kaya ganun na lang mag-react si Ma'am Sabrina? Palagi niyang sinasabi sa akin na magnanakaw ako. Nakausap ko ang kapitbahay niya. Hindi lang daw tayo ang katulong na naglayas sa kanila. Marami pa raw. Mas masahol pa nga ang iba. Pinaso niya ng plansya ang kamay dahil magnanakaw daw. Ang demonyo niya namang alalay ang nagkwento sa kanya ng kung ano-ano. Gumagawa ng kwento na ikapapahamak ng iba. Wala namang ebidensya kung totoo ba ang paratang. Nakakatakot naman pala si Ma'am Sabrina. Para siyang may saltik sa utak. Kaya nga, mas mainam na kung aalis tayo sa bahay niya, hindi ba? Maghahanap na lang tayo ng ibang mapapasukan. Ayokong nagdurusa tayo sa lugar na yon. Kung ako lang, kaya kong lumaban. Hindi ako paaapi. Paano ka naman? Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Ate Karina. Tama naman siya. Hindi ko kayang sagot-sagutin si Ma'am Sabrina. Pinangungunahan ako ng takot. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makalabas na kami ng bahay ng aking amo. Ibinilin naman namin sa kapitbahay ang kanyang tahanan maging ang pag-alis namin. Pagdating sa bahay ni Mang Agustin, ipinaliwanag namin ang dahilan kung bakit kami kailangan umalis. Sana po tanggapin niyo po kami, Mang Agustin. Hindi na po kasi namin kayang magtagal sa bahay ni Ma'am Sabrina eh. Malupit siya at sinasaktan si Lisa kapag wala ako. Kung ganon, pumapayag ako. Hindi ko din naman maatim na masaktan kayo ng mga taong nakakaangat sa buhay porke lamang mga dayo kayo. Maghahanap naman po kami ng mapagkakakitaan, Mang Agustin. Ipinapangako ko po na hindi kami magiging pabigat sa inyo. Salamat naman kung ganon. Dahil nga ayaw na naming mamasukan ni ate bilang katulong,
nag-isip naman kami kung paano magkakaroon ng mapagkakakitaan. Mabuti na lang, hindi kami aksayado sa pera nung nasa poder pa kami ng salbahin naming amo. May naipon kami na sapat para gamitin naming puhunan. Kinabukasan, namasyal kami sa labas. Naghanap kami ng munting pwesto na pwede naming upahan muna para mapaglagyan ng aming mga paninda. Dahil napansin kong maraming bata at mga tao sa labas na palakad-lakad, may mga nakatambay pa nga, naisip naming magluto ng barbecue tsaka fishball. Hindi man kami nakahanap ng pwesto pero may mga mabubuting kapitbahay si Mang Agustin na ginawan kami ng stall. Ang bait naman ng mga kapitbahay natin, ano ate? Oo nga, natutuwa ako't hindi lahat ng tao katulad ni Sabrina na mahilig sa gulo at iskandalo. Sana naman, wag na niya tayong guguluhin ngayon. Kahit kakarampot ang kita natin dito, ayos naman kasi marami tayong makakasama. May naglalaro pa sa tapat natin at palabati ang mga bata. Tama ka, Lisa. Lahat ng ipinagkait sa atin noon nung nasa Palawan pa lang tayo, magagawa nating maranasan ngayon. Ngumiti na lamang ako bilang tugon. Kahit papaano, gumaan ang aking pakiramdam. Baliwala na ang sakit at sugat na dinanas ko kay Ma'am Sabrina. Ngayong malayo na ako sa kanya, magiging okay na ako kahit papano. Hindi na kami nagsayang ng mga araw. Kaagad naming sinimula ng aming munting negosyo. Ayos naman, may mga bumibili at may natatandaan akong pabalik-balik. Nakasanayan na namin ang ganitong gawain kaya naman natapos ang isang buong linggo na may dagdag ulit kaming perang naipon para sa puhunan. Sa pagkakataong ito, balak naman namin na dagdagan ng malamig na inumin ang aming paninda. Kaso lang na magsisimula na kami sa pagtitinda ng araw na yon, huminto ang minamaneho niyang sasakyan sa harapan ng aming stall. Bumaba siya sa kotse na nanlilisik ang mga mata. Aba, nandito pala mga hampas lupa! Sabrina, huwag kang gagawa ng iskandalo rito. Paano hindi ako gagawa? Ito nang nakasanayan nyo, hindi ba? Dahil kung takot kayo sa skandalo, hindi kayo aalis sa bahay ko nang walang paalam. Oo na, kasalanan namin. Masisisi mo ba kami? Sinasaktan mo si Lisa. Inaabuso mo ang kainosentihan namin dahil nakikinig ka sa mga kasinungalingan ng personal mong alalay. Ang tapang mo na ngayon Ito ba ang pinagmamalaki mo sa akin? Ang mabaho mong stall? Magkano bang puhunan mo rito? Kaya ko namang ipasunog to Tinadyak-tadyakan pa ni Ma'am Sabrina ang kakarampot na plywood ng aming stall. Nasindak ako nang makitang dahan-dahan itong nabubutas. Kaya naman humarang na ako at hinayaan siyang ako na ang matamaan. Tama na po, Ma'am Sabrina. Sumusobra naman kayo. Wala naman po kayong karapatang pigilan kaming umalis sa bahay ninyo dahil wala kaming utang. Wala nga kayong utang, pero hindi ako nakakasigurado kung wala ba kayong ninakaw. Aba, hindi kami mga magnanakaw. Gusto mo isampal ko sa mukha mo ang mga niluluto ko nang malaman mo kung nagnakaw ba kami sa'yo? Talaga? Kaya mo yon? Sige nga, subukan mo. Hamon ni Ma'am Sabrina kay Ate Karina. Yun ang pinakamatinding pagkakamaling nagawa niya. Lalo na't kahit kailan, hindi nagpapasensya si ate. Talagang lumalaban siya hanggat kaya niya. Napasigaw na lamang kaming mga nanonood nang marahas na inabot ni Ate Karina si Sabrina sabay binalibag sa lupa. Hayop ka! Porket mayaman ka? Napakasama ng pakikitungo mo sa amin? Wala kang pinagkaiba sa mga hayop na umaabuso sa amin. Ate, tama na! Huwag kang makialam rito, Lisa. Ang mga babaeng kagaya ni Sabrina ay tinuturuan ng leksyon. Paulit-ulit na sinampal niya si Ma'am Sabrina. Sinaktan at kinalmot sa muka, leeg, pati na sa likod. Walang ginawa ang dati naming amo, kundi sumigaw lang ng sumigaw. Napagtanto ko na magaling lang pala siyang umarte sa mga taong hindi siya kayang labanan. Pero sa mga taong pumapatol sa init ng ulo niya, hindi niya pala kayang tapatan. Maging ang mga taong nakikipagkumpulan ay hindi man lang sila inawat. Tila ba sinadya muna nilang magkasugatan bago nila pinaghiwalay. Galit na galit si Ma'am sa ginawa ni ate sa kanya. Halos isumpa niya kami sabay duro sa aming dalawa. Walang iya kayo! Babalik ako at humanda kayo! Ipakukulong ko kayong dalawa!
Sige, subukan mo. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ha? Gawin mo ang makakapagpasaya sa'yo, demonyita! Sigaw ni Ate Karina. Inayos-ayos ko naman ang nagulo niyang buhok tsaka siya pinakalma. Nang gigigil na wika ni Sabrina tsaka nagkumahog na sumakay sa kanyang kotse. Muntik pa niya kaming sagasaan nang humarurot ang kanyang sasakyan palayo. Sinamantala ko naman ang pagkakataon para malapitan si ate. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Lisa. Ikaw, nakita kong sinaktan ka na naman niya kanina. May masakit ba sa'yo? Halika, gamutin natin. Okay lang po ako. Ikaw ang inaalala ko, ate. Paano kapag tinutuon niya ang sinabi niya na babalik siya? Baka kung anong gawin niya sa'yo. Lisa, ngayon ka ba naman matatakot sa pwede niyang gawin? Sa gagawin ko ba hindi ka natatakot? Huwag kang mag-alala. Bago pa man niya tayo magantihan, naunahan na natin siya. Anong gagawin mo, ate? Basta, magtiwala ka lang. Wala akong nagawa kundi ang pagkatiwalaan nga ang sinabi ni ate. Kilala ko naman siya. Alam kong hindi siya papayag na maipahamak ang sarili niya. Pero hindi ko akalaing makikita ko ang pinaka nakakasindak na gawain kahit kailan hindi ko pa napapatunayang totoo. Ang gamitin niya ang kakayahan niyang mambabarang. Lisa, dito ka lang ha. May gagawin akong importante. Ate, hindi ba pwedeng sumama na lang ako sa'yo? Alam mo naman na hindi ko ipagkakalat sa ibang tungkol sa mga ritual na gagawin mo eh. Sige, pagbibigyan kita. Pero kapag nagtanong sa'yo si Mang Agustin, wala kang sasabihin ha? Pangako ate, mananahimik ako. O siya, bitbitin mo ang kandila. Kailangan natin yan para sa orasyon. Dinampot ko nga ang 13 itim na kandilang nakalagay sa supot. Sumunod ako sa kanya nang tumayo si ate para magtungo sa kakahuyan. Sabi niya, mas okay na daw kung doon kami magsasagawa ng ritual para hindi na din namin maagaw ang pansin ni Mang Agustin. Pakipwesto na lang dyan, Lisa. Sige po, ate. Kahit anong mangyari, habang nasa kalagitnaan ako ng ritual at may narinig ka, wag mo kong lalapitan ha. Wag mo din akong pipigilan sa ginagawa ko at wala kang gagawin na makakasira sa mga orasyon ko ha. Naiintindihan ko ate, magtatakip na lang ako ng tenga para hindi po ako matakot. Lisa, hindi ka naman dapat natatakot eh. Hindi ka naman apektado ng gagawin ko. Basta manatili ka lang sa gilid at wag kang gagawa ng kahit na ano. Makakaasa ka ate. Nagsimula na nga siyang ikalat ang kanyang mga kandila sa kinatatayuan. Hugis bituin ito sa aking pagkakakita. Habang ginagawa yun, nagsasalita si ate sa banyagang salita. Noong una ay mahina. Maya-maya lang, papalakas ang kanyang bawat pagsambit. Kasabay nun ay napansin kong umugoy ang mga sanga sa ibabaw ko. Sumasabay sa sayawan ng mga nakalugay naming buhok at laylayan ng damit. Ilang sandali lang, napansin kong dumipa-dipa si ate habang may hawak na punyal. Bigla akong kinilabutan. Habang nagsasalita siya, may naririnig akong bulungan. Hindi ko maintindihan kung bata ba, matanda, babae o lalaki. Ang alam ko lang, nakakatakot ang presensya na nakikita ko ngayon. Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa dibdib ko habang pinagmamasdan siyang dahan-dahang nawawala sa sarili hanggang sa tuluyan na nga niyang iangat ang mga kamay habang hawak ang larawan ni Sabrina at larawan niya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang bagay na yun, pero halos mapasigaw ako nang makitang ginupit niya ang mga ito sa gitna at pinagtapat ang litrato niya at litrato ni Sabrina. Ikaw ay ako! Ako ay ikaw! Aking pagdurusa! Iyong kamatayan! Sigaw ni ate. Tila ako sisiw na nawawala dahil sa mga naririnig kong kataga sa bibig niya. Pilit akong nagsumiksik sa tabi ng puno kung saan ako nakatayo habang tahimik na pinagmamasdan ang ginagawa niyang paghiwa sa kanyang palad. Ipinatak niya ang sariling dugo sa pinagdikit na larawan hanggang sa hintakot na nga akong nagtakip ng aking muka at tenga nang dumagundong ang malakas na kulog at kidlat. Diyos ko, ano ba ang ginagawa ni ate? Sana naman hindi siya mapahamak sa mga ritual na yan.
Alam ko naman na anak siya ng babaylan, pero sa mga ginagawa niya ngayon lang, alam kong hindi to kagagawa ng kapangyarihang ipinamana ng kanyang ina. Ang mga kaugaliang ito ay kabaligtaran sa kung ano ang dapat na ginagawa niya bilang tagapagmana ng babaylan. Malinaw na barang ang ginamit niyang orasyon laban kay Sabrina. Lisa, Diyos ko, kanina ka pa ba riyan, ate? Pasensya na, hindi man lang kita napansin. Ayos lang, tapos na ako sa aking ginagawa. Ikaw, ano nang ganap sa'yo rito? May nangyari bang kakaiba habang abala ko sa aking ginagawa? Wala naman ate, huwag mo po akong alalahanin. Umuwi na tayo kung ganon. Magpapahinga tayo at sa mga susunod na araw, may malaking pagbabagong magaganap sa ating buhay. Marami man akong gustong itanong, hindi ko naman magawang isatinig ang mga ito. Natatakot ako na baka ikagalit ni ate ang kuryosidad ko. Alam kong binabarang niya si Sabrina, pero bakit kailangan niyang idamay ang sarili niya? Kinaumagahan, hindi kaagad nakabangon sa kanyang higaan si ate. Sa pakiwari ko'y masama ang kanyang pakiramdam, lalo na't nakatalukbong lang siya ng kumot. Kaya naman niyugyug ko siya para gisingin. Ate, bumangon ka na po riyan. Sabi mo maaga tayong pupunta ngayon sa stall, hindi ba? Halika na ate, kailangan na po nating maghanda. Susunod ako, Lisa. Saglit lang, mauna ka nang lumabas. Wala akong nagawa kundi ang mauna na nga sa sala. Nakasalubong ko naman si Mang Agustin na abala sa pagkakape habang nagbabasa ng dyaryo kaya binati ko siya kaagad. Magandang umaga po, Mang Agustin. Magandang umaga naman, Lisa. Kumusta ang naging pagtulog ninyo kagabi? Naku, ayos lang po, Mang Agustin. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Masama ang kutob ko sa naging reaksyon ng kalikasan kagabi. Mukhang may isang babaylan ang sinuko ang kanyang kakayahang manggamot at ipinagpatuloy ang pambabarang. Matapang na inialay ang kanyang kaluluwa sa kadiliman para pagbigyan ng natatangi niyang hiling. At yun ang magawa ang imposible. Napalunok ako. Ayokong isipin si ate ang ipinapahiwatig ng mga salita ni Mang Agustin. Pero wala naman akong ibang maisip na taong pwedeng gumawa nun sa kanyang sarili kundi si ate Karina lang. Posible po bang mangyari yun? Iha, walang pinipiling posibilidad ng kasamaan. Lahat ng mahirap gawin ay nagagawa nito. Pero lahat ng yun may kapalit. Diyos ko! Ang mambabarang ay higit na mas mabagsik kesa sa mangkukulam. Ang mambabarang ay maaaring magdala ng pinsala sa kahit sino mang taong nais niyang wasakin. Sa pamamagitan ng paghipo, pagsulat ng pangalan sa kapirasong papel, paggamit ng litrato o mga manika na nagre-representa sa biktima. Pero paano po kapag kasamang larawan ng mismong mambabarang sa dinadasalan niya? Napatingin sa akin si Mang Agustin. Puno ng pangamba ang kanyang mga mata. Mas malakas siya higit pa sa ating pagkakakilala sa kanya. Ibig sabihin, may direkta siyang koneksyon sa Diyosa ng itim na kapangyarihan at natatawag niya sa anumang oras niyang naisin para tuparin ang kanyang hiling. Pero sinabi niyo'y may kaakibat itong kapalit. Ano po kaya yun? Posibleng ang kaluluwa ng taong nais niyang pasakitan. Ito ang iaalay niya sa Diyos ang kanyang sinasamba. Napakurap-kurap ako. Ayokong mag-isip ng masama, pero hindi malayong ito ang ginawa ni ate kagabi. Magsasalita pa sana ako kaso lang namataan ko siyang pababa na ng hagdan. Oh, bakit natahimik kayo? Mukhang mahalaga ang inyong pinag-uusapan dahil napakaseryoso ng inyong mga muka. Wala naman po ate. Nagpapaturo lamang ako kay Mang Agustin kung paano ba manggamot ang mga albularyo. Sa labis kong gulat, hindi sinegundahan ni Mang Agustin ang aking sinabi. Nakakaamoy siya ng pagdududa kay ate na kaagad niyang nilapitan at tinitigan mula ulo hanggang paa. Ano ang ginawa mo, Karina? Mang Agustin, kumalma po kayo. Wala akong ginagawa na pwedeng ikasama niyo ng aking pinakamamahal na si Lisa. Wala. Kung dati lila ang kulay ng aurang nakikita ko noon, ngayon ay naging itim na. Ngayon sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Ginawa kong nararapat, Mang Agustin. Kaya pakiusap, huwag kayong makikialam sa ginagawa ko.
Alam mong peligroso ang pakikipagkasundo mo sa Diyosa ng pambabarang. Bakit kailangan mo mag-alay ng kaluluwa sa kanya? Lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti namin ni Lisa, Mang Agustin. Kaya sana, huwag niyo na kaming papansinin. Hindi naman ito makakaapekto sa inyo eh. Huwag ninyong sasabihin na hindi ko kayo binalaan. Wika ng matanda sabay talikod sa amin. Napatingin naman ako kay ate at napansin ko siya na tila ba may sakit. Anong nangyayari sa'yo, Ate Karina? Namumutla ka at nangangalumata. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Nakatulog ako ng mahimbing, Lisa. Huwag mo na akong alalahanin pa. Medyo napagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Tumango ako kahit hindi kumbinsido. Wala pa rin naman akong magagawa, lalo na at kahit ilang beses pang itanggi ni ate ang aking napapansin, hindi niya pa rin ito bibigyan ng atensyon. Lumakad na din kaagad kami pagkatapos naming mag-agahan. Naging abala kami sa stall dahil iilan sa namimili ay ginagawa ng ulam sa umaga ang barbecue. Nagdagdag din kami ng iba pang putahe kagaya ng bopis at adobong atay ng manok. Naging mabili ang aming stall sa nakalipas na araw. Nakapag-ipon kami at nadagdagan ng panibagong stall sa tabi ng barbecuehan. Buong akala namin magtutuloy-tuloy na ang swerteng dumating sa aming buhay. Ngunit nagulat ako ng isang araw, bumagsak na lang bigla si Ate Karina sa kinauupuan habang nagmamadali kami sa pag-aagahan. Diyos ko, ate, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong alalahanin, Lisa. Bantayan mo si Sabrina at baka sumugod siya rito sa bahay. Anong kinalaman ni Sabrina sa pagkakasakit mo? Huwag ka ng maraming tanong. Kunin mo yung langis na ginawa ko. Kailangan kong uminom nun nang mabawasan man lang ang kirot na nararamdaman ko. Ate naman huwag mo naman akong takutin. Hindi kita tinatakot, Lisa. Lahat ng ginagawa ko para sa ikabubuti nating dalawa. Pati ba naman itong pagkakasakit mo parte ng plano? Ate, iiwan mo ko ng maaga sa ginagawa mong to Basta, magtiwala ka lang. Dahil nga masyado nang sarado ang isip ni ate sa mga nais ko pa sanang ipaintindi sa kanya, hindi ko na ipinilit pa ang aking mga sasabihin. Walang imik na iniabot ko sa kanya ang langis na nakalagay sa loob ng puting botelya. Nakita kong ininom niya ang laman nun. Tila milagro kung tutuusin dahil napansin kong naglalaho na din ang nadarama niyang sakit. Para bang bumalik sa dati ang sigla niya. Yun nga lang, hindi pa rin nawawala ang pamumutla niya. Nagsisimula na ring maging humpak ang pisngi niya. Parang hindi siya nakakain ng ilang araw. Nanlalalim na ang paligid ng kanyang mga mata. Pati sa pagkilos, para siyang tumanda ng ilang dekada. Nanginginig at kinakailangan na ng tungkod para may gabay sa pagtayo. Ate, ano ba kasi ang nangyayari sa'yo? Magpakonsulta na kaya tayo sa doktor. Kapag ginawa mo yan, para mo na ding sinabing walang kwentang lahat ng sakripisyo ko. Hindi ko kasi alam kung ano pang ginagawa mo Sobra na akong nag-aalala. Hinawakan ni ate ang aking kamay. Para bang ipinapahiwatig niya na wala akong dapat na ikatakot. Nakontrolado niya ang lahat. Makalipas ang ilang araw, napansin ko ang dahan-dahang pagkahulog ng katawan ni ate. Tinubuan siya ng mga balahibo ng baboy sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. May mga malaladkit ding likidong lumalabas sa tuwing tatangkain ni ate na bunuti ng mga buhok. Ate, anong sakit niyang dumapo sa balat mo? Bakit parang lumalala? Huwag mo kong intindihin. Ang paninda natin hindi dapat napapabayaan. Ate, huwag ka na kayang sumama. Yung mga bata kasi natatakot bumili sa atin Nandidiri sila kapag nakikita nila ang marurumi mong kuko. Wika ko sa kanya dahil simula nang magkasakit si ate, hindi na siya nagkaroon pa ng oras na asikasuhin ang sarili niya. Bawat araw, lalo siyang tumatanda at namamaho. Ako mismo ay hindi na kinakaya ang lansa na nalalanghap ko mula sa kanya. Hindi ko naman siya pwedeng pandirihan. Sa mga panahong wala akong mapuntahan ay hindi niya ako pinabayaan. Sa mga pagkakataon lang na ganito na ipapakita ko sa kanya ang aking pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob. Mabuti na lang pumayag naman si ate na wag nang sumama sa akin sa stall. Ako na lang ang nag-asikaso ng munti naming paninda. Kaso lang, ang lakas ko ng loob ay biglang naglaho nang bumalik sa aming pwesto si Sabrina.
Gigil na gigil habang ipinapakita sa akin ang mga nakabandage niyang sugat na likha noong huli silang nag-away ni Ate Karina. Hoy, hampas lupa! Nasaan ang ate mong malakas ang loob na saktan ako, ha? Pasensya na, ma'am, pero may sakit po ang ate ko eh. Aba, nagkakasakit din palang demonyita. Hala, mamang pulis, dakpin ang babaeng yan kapalit ng atribida niyang ate. Anong kasalanan ko? Teka lang. Aba, teka lang. Ano nangyayari rito? Ma'am Sabrina, anong kalokohan to? Bakit mo pinadadampot sa mga pulis si Lisa? Abay, minor de edad yang sinasaktan mo ah! Nagulat ako sa biglaang pagdating ni Mang Agustin. Hindi ko rin inaasahan na dedepensahan niya ako sa dati kong amo. Magkakilala pala sila. Tuloy, nagpalipat-lipat ang aking tingin sa kanilang dalawa. Aba, to the rescue ang dati kong hardinero ah. Nasa binitawan mo ng katagayon, Ma'am Sabrina. Dati, ibig sabihin, hindi mo na ako trabahador ngayon. Wala ka ng karapatang lait-laitin ako. Ha? Wala? Sigurado ka? Buhay daga ka pa rin, Mang Agustin. Wala ka pang maipagmamayabang sa akin, kaya wala kang karapatang magmalaki. Ang mga kagaya niyong hampas lupa ay nararapat lang na tingalain ng isang bituing kagaya ko. Dahil sa aking narinig, nag-init ang aking ulo. Ayos lang kung kutsain niya ako, pero ang isama niya si Mang Agustin sa kagagawan niya ay kalabisan na. Hindi ako sanay na pumatol sa matatanda, pero sa pagkakataong yon, nagulat ako nang marahas ko siyang naitulak. Nang mga sandaling ito, nagsinghapan na naman ang mga taong nasa paligid at nagsimula ulit na magkumpulan. Tila nakakita sila ng maaksyong palabas na hindi nila pwedeng palagpasin. Ay! Anong problema mo? Talagang pinapakita mo ang pagiging asal hayop mo, no? Ano bang kinakagalit mo sa amin? Hindi ka pa ba makaget over dahil nilayasan ka namin? Wala kang karapatang pigilan kami dahil baliw ka. Sinasaktan mo ang mga empleyado mo. Inaabuso mo ang kabutihan namin. Masahol ka pa sa hampas lupa. Aba? At sumasagot ka pa? Akmang iaangat niya ang kanan niyang palad para gawaran ako ng sampal ng matigilan siya. Nanlilisik ang mga mata kong napatingin sa kanya. Hindi ka na nahiya, talagang papatol ka sa matanda, pati na sa bata. Parang wala kang pinag-aralan na. Ano naman ang meron sa pulis na kasama mo? Gagamitin mong panakot sa amin? Mahiya ka naman, naturingan kang modelo. Wala namang katiting na magandang ugali ang dapat nagayahin sa'yo. Singhal ko sa kanya. Dalayata ng labis niyang pagkapahiya, marahas siyang humakbang papalapit sa akin at sinampal ako ng kay lakas. Hindi ko alam kung anong aking dapat na maramdaman. Namanhid na kasi ang aking pisngi o maging ang aking pagkatao. Simula nang dumating kami dito sa Maynila, ang pag-asa na inaasam naming kakapitan ay napalitan ng kamalasan, kalupitan at pasakit mula sa babaeng inakala namin natutulong sa aming mga suliranin. Wala siyang pinagkaiba sa mga masasamang tao na pilit tumutugi sa amin. Nagdilim ang paningin ko nang ang malapad niyang palad ang lumapat sa aking pisngi. Tuloy, hinarap ko siya at hindi na nakapagpigil pa. Ako na mismo ang sumabunot kay Sabrina. Mahigpit ang ginawa kong pagkakahila sa buhok niya kaya hindi niya magawang makawala sa akin. Nagsigawan ang mga tao habang pinanonood nila kami na nagkakagulo. Hindi ako papayag na basta na lang magpadaig sa mga taong walang respeto kagaya ng babaeng nasa harapan ko. Maging ang mga pulis, walang nagawa kundi pito lang ng pito para wag lumapit ng husto ang mga taong nakikiusyoso. Akala yata makakaya akong talunin ng maarting si Sabrina. Walang yaka? Bitiwan mo ako! Masahol ka pa sa ate mong baliw! Ano ba? Nasasaktan na ako! Bakit ako ba hindi mo sinasaktan? Hayop ka! Ang kapal ng mukha mong pagbuhatan ako ng kamay. Nanay ko nga hindi ako kailanman pinalo eh. Kapag nakawala ako sa kamandag ng mga kuko mo, isinusumpa ako. Papatayin kita. Os, baka naman ikaw ang mamatay. Halos kalbuhin ko si Sabrina sa labis kong galit sa kanya. Hindi ko na nga siya matawag sa kahit na anong karespe-respetong katawagan. Gigil na gigil akong pugutan na siya ng ulo. Kaso lang naalala kong hindi ako kriminal na kagaya niya. Dahil sa labis na panggagalaiti, marahas ko siyang binitawan. Hinayaan ko siyang humalik sa lupa.
Pinunasan ko ang maluha-luha kong mga mata tsaka siya nanginginig na dinuro. May paglalagyan ng pagiging mapagmataas mo, Sabrina. Hindi porket dukha kami, may karapatan ka ng tapakan ng aming pagkatao. Ang kapal naman ng mukha mo. Talagang nagsayang ka pa ng oras para lang puntahan kami. Para sirain ang pangalan mo dahil lang sa ayaw mo sa amin. Dahil nanggigigil ka sa presensya namin. Swerte ka, nabubuhay ka na nasa palad mo na ang lahat. Hindi mo na kailangan mamuhay ng sobrang hirap. Ang swerte mo nga pero pinagtsatsagaan mo pa rin kami. Sana makarma ka. Kinalbo mo akong hayop ka! Bakit? Gusto mo pa? Porke wala si ate rito, ako naman ang sinasalbahi mo? Hindi na kayo dapat nag-e-exist sa lugar na ito. Pasensya na, wala kang magagawa. Hindi mo pagmamayari ang mundo. Tinalikuran ko si Sabrina at dali-daling sinara ang stall. Dahil may mga icebox naman ako, hindi na ako nag-atubiling hakutin ang aking mga paninda at lumayo sa pinagkukumpulan ng tao. Magiging mas mainit lang ang sitwasyon kung magtatagal pa ako ron. Si Mang Agustin naman, kaagad akong sinundan. Hindi ko po alam na amo niyo rin pala si Sabrina. Oo. Kaso lang huminto ako sa pagtatrabaho sa kanya nang madiskubre ko ang magaspang niyang ugali. Sinasaktan din po ba niya kayo? Insultuhin? Oo. Pero saktan? Hindi. Naaawa lang ako sa mga katulong niya na palagi niyang pinagbubuhatan ng mga kamay. Ibig pong sabihin, dati na siyang nananakit? Oo. Hindi kailanman naging masaya ang buhay ni Sabrina. Lumaki siya sa pang-aabuso. Ang mga magulang niya, madalas na iniiwan siya sa bahay. Kinakandado. Mga kasambahay lang ang kasama. Ang mga maids na nagkataong nagsisilbi sa kanya noong araw, abusado din. Madalas siyang saktan. Kaya naman nakalakihan na niya ang ganong pamamamaraan ng pagdidisiplina sa kanya. Kalaunan, inapply niya din yun sa mga kasambahay na nakukuha niya, kagaya ninyo ni Karina. Napayuko ako. Malambot ang puso ko kapag napag-uusapan ng tungkol sa mga taong dumaan sa matinding pagmamalupit. Pero hindi namin kasalanan ang nangyari sa kanya. Dapat pa nga gawin niya ang lahat, wag lang makaranas ang kapwa niya ng pananakit. Dahil alam niyang hindi yun madali. Pero mukhang mas ikinasisiya pa ni Sabrina na makakita ng mga taong nasasaktan. Siya nga po pala, Mang Agustin, napasunod kayo sa akin sa pwesto. Ano pong kailangan niyo? Gusto lang sana kitang tanungin tungkol sa pinaggagawa ng ate mo. Bakit po? Nakita ko kasi siya na dahan-dahang naglalakad papunta sa kakahuyan kanina. Gusto ko sana siyang sundan kaso lang hindi ko magawa. May mabigat na puwersang pumipigil sa akin na pumasok sa kakahuyan. May alam ka ba sa posibleng ginagawa ni Karina doon? Pasensya na po, Mang Agustin, pero wala po akong alam Patawarin nawa ako ng Panginoon pero nangako ako kay Ate Karina na wala akong pagsasabihan na kahit sino tungkol sa kanyang ginawa. Wala din naman akong magagawa kundi hayaan na lamang siya. Tutal, sinabihan na niya ako na makakamit din namin ng tagumpay sa hindi ko malamang kababalaghan na ginawa niya. Maghintay lang daw ako. Pag-uwi namin sa bahay, nagimbal ako nang makita si ate na gumagapang na lang papunta sa kanyang kama. Natatarantang inalalayan ko siya. Samantalang si Mang Agustin naman, hindi ko na napigilan na magsagawa ng pagtatawas dahil anya, nag-aalala siya sa kalagayan ni ate. Huwag mo na akong gamutin, Mang Agustin. Iha, kahit sa maliit man lang na bagay, matulungan kita. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Alam ko naman na may kakayahan ka na gamutin ang iyong sarili. Bakit hindi mo magawa? Malapit na akong lumipat. Hayaan niyo na ako. Ate, magpagamot ka na kay Mang Agustin. Maawa ka naman sa sarili mo. Pakiusap. Ilang beses na ba kitang pinagsabihan, Lisa? Huwag na kasing matigas ang iyong ulo. Wala akong nagawa kundi ang umiyak habang pinagmamasdan siya. Ibang-iba na ang kanyang kalagayan ngayon. Para na siyang patay na naghihintay na lamang ng araw ng paglilibing. Sa huli, palihim na lamang ang ginagawa naming paggamot kay ate.
Hindi ko kasi alam kung ano pang klaseng orasyon ang kaya niyang gawin. Duda ko, nagkamali siya sa ginawang pambabarang. Heto siya't nanghihina, samantalang si Sabrina masigla at nagmamayabang. Dahil na din sa karamdaman ni ate, 2 araw akong hindi nagtinda sa stall. Nanatili ako sa bahay para alagaan si ate Karina. Kaso lang, muling dumating ang pulis na kasama ni Sabrina noong nakaraang araw. Sa pagkakataong ito, may dala na silang warrant of arrest laban sa akin. Umangal ako syempre, minor de edad lang ako at hindi pwedeng ikulong sa bilangguan. Anong kalokohan ito, Chip? Hindi pa ako sasama sa inyo. Walang minor de edad na nakukulong. Tama si Lisa. Saka mga bulag ba kayo, sir? Kayo ang nagdala kay Sabrina sa pinangyarihan ng kaguluhan. Siya ang pasimuno ng away. Bakit hindi siya ang hulihin nyo? Siguro binayaran kayo ng babaeng yun. Nagulat kami nang magtawanan ng 2 lalaki. Sabi nila kung sino ang may pambayad sa kanila ang siyang sasambahin nila. Galit na galit ako noon. Ang mga taong ito na dapat sana ay maging mabuting ehemplo namin ang nagiging pasimuno pa ng kabalastugan. Hindi ko naman nila lahat, pero ang mga taong gaya nila na nagpunta sa amin ay walang matinong batas na sinusunod. Poposasan na sana nila ako nang tumayo si Ate Karina sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan. Iniangat ang 2 kamay at siya ang sumama sa mga pulis. Umangal ako pero wala akong nagawa. Oras na, Lisa. Magkikita tayo ulit. Huwag kang mag-alala. Abay sir, wala naman yata ito sa protocol ninyo. Bakit ninyo huli na may sakit? Bawal ang ginagawa ninyo. Isusumbong ko kayo sa hepe ninyo. Mang Agustin! Hinarang ko ang aking sarili nang makita kong bumunot ng baril ang isa sa mga pulis at itinutok sa matanda. Sabi pa nila, wala kami sa posisyon para magtanong. Kung gusto raw namin na makalabas ng kulungan si ate, magbayad kami ng danyos para iurong ni Sabrina ang demanda. Napaiyak na lamang ako nang isinakay nila si Ate Karina sa kotse ng pulisya. Para masiguradong magiging okay lang siya doon, kailangan ko siyang sundan. Sumama din sa akin si Mang Agustin para sa mismong hepe makiusap. Kinakabahan ako, Mang Agustin. Baka kung ano ang gawin nila kay ate. Maliban pa roon, Iha, may napapansin akong itim na puwersa sa aura ni Karina. Hindi ako natatakot sa kanya. Siya ang kinatatakutan kong makapanakit sa kulungan. Pero nakita niyo naman po na mahina na siya. Kung nakita mo na ang mga kakayahan niya bilang isang mambabarang, alam mo kung gaano siya kadelikado para sa iba. Hindi ko po alam, Mang Agustin. Naguguluhan po ako. Huwag kang maguluhan, Iha. Magiging maayos din ang lahat. Sa kamalas-malasan, wala ang hepe sa istasyon nang magtungo kami roon. Walang nakakaalam kung kailan babalik ang lalaki, kaya naman nanlumo na lamang ako na pinuntahan si ate sa seldang pinaglagyan sa kanya. Ate, huwag kang mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para makalabas ka sa mabahong seldang ito. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang mag-abala? Kaya ko ang sarili ko, tsaka malapit na din naman tayong magkasama ulit. Ate, hindi mo ba nakikita? Nakakulong ka. Samantalang ang bruhang si Sabrina, humahalakhak sa tawa. Paano ako kakalma? Natatandaan mo ang ginawa ko nung gabing ginupit ko ang larawan ni Sabrina? Malapit nang maisakatuparan ng pagsasali ng kaluluwa, magkakapalit ang katauhan para ang tunay na makasalanan ay magdusa. Kinilabutan ako nang makitang nagkulay itim ang mga mata ni ate. Tila siya sinapian ng demonyo. Napaatras na lang ako nang itaas niya ang kaliwang kamay tsaka isinubo ang daliri sa bibig. Walang ano-ano, napasigaw ako nang makitang kinain niya ito. Saktong papalapit din si Mang Agustin sa amin kaya nakita niya ang ginawa ni ate. Mahabaging Panginoon, talagang hindi siya nag-atubili. Haharapin niya ang kamatayan. May sakatuparan lang ang kanyang hiling. Anong gagawin natin, Mang Agustin? May paraan ba para mapigilan siya? Wala na tayong magagawa, Iha. Malapit na ang pagpapalit ng katauhan. Ibig sabihin? Pagsapit ng pulang buwan, lilisan sa katawan ni Karina ang kanyang kaluluwa. Lilipat sa katawan ni Sabrina. Gayon din ang sa kanya. Lilipat sa katawan ni Karina ang kanyang kaluluwa.
Kaya ang makukulong rito at magdurusa ay si Sabrina, hindi si Karina. Nawalan na kami ng focus sa aming pinag-uusapan nang pumasok na ang iilang pulis sa selda ni ate. Inawat nila ang babae para tigilan ang pagkain nito sa sariling kamay. Nagkalat na ang dugo sa sahig pero tila hindi man lang siya nasasaktan. Tawa pa rin siya ng tawa kaya akala ng mga tao sa estasyon na babaliw na si ate. Nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na lakas. Nagawa niyang ibalya ang mga kalalakihan kaya may pulis na bumunot ng baril at kaagad siyang pinaputukan. Wag! Hayaan mo siya, Iha. Hindi na si Karina ang nasa katawang yan, kundi ang Diyos ang pinag-alaya niya ng katawang lupa niya at kaluluwa ni Sabrina. Kaya siya nagwawala. Sinasamantala ng Diyos ang pagkakataon na makakain ng laman ng tao gaya na nakagawian niya noon pa man sa tuwing may humingi ng kanyang tulong. Hindi ko po alam na ganyan pala kumilos ang alagad ng dilim. Nakakatakot. Ganyan din ang ginawa ng yumao kong asawa. Kaya lang, hindi siya nagtagumpay. Bago pa man siya makalipat sa katawan ng taong napili niya, naisip na nitong kitlin ang sariling buhay. Namatay ang katawang lupa, kaya ang kaluluwa niya ay hindi na nagkaroon pa ng pag-asang mabuhay sa ibang katauhan. Napalunok ako sa mga sinabi sa akin ni Mang Agustin. Napasiksik lang kami sa isang gilid habang ang dalawang pulis na humuli kay ate kanina nakakulong na din sa selda. Hindi na sila inilabas ng kanilang mga kasama sa takot na makawala ang katawan ni ate at sa labas pa maghasik ng lagim. Ilang beses na kasi nilang binaril ang babae, ngunit tila hindi man lang siya tinatablan. Napaluha na lang ako nang makita ang dalawa na tila kinakatay na baboy habang binubutas ng sinapian ng kanilang mga dibdib. Ang ibang preso ay natakot pero nagpapasalamat na din na hindi sila nagkasama sa seldang kinaroroonan ni ate. Labis na kasindak-sindak ang pangyayaring yun. Mabuti na lang, tumigil din kalaunan si ate. Tigmak sa dugo ang kanyang muka pero hindi na siya gumagalaw. Nasa tabi niya ang dalawang bangkay. Ayaw namang lumapit ng mga pulis sa selda niya at baka may hablutin na naman ang babae. Nararamdaman ko, wala na ang sumapi sa kanyang katawan. Wala na din si Karina. Ang nasa loob ng katawan na yan ay ang ipinalit bilang alay sa Diyosa. Si Sabrina ba, Mang Agustin? Subukan mong lapitan. Kausapin mo siya. Tignan natin kung tama ba ang hinala ko. Kagaya nga ng sinabi sa akin ni Mang Agustin, lumapit ako kay ate Karina. Nagulat ako nang makitang naampat na ang dugo sa kamay niya. Ate Karina? Kumurap-kurap si ate Karina. Pilit akong kinikilala. Maya-maya pa, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ka ngayon? Nakakulong ka na, hampas lupa! Hindi ako nakakulong kundi ikaw, Sabrina! Wika ko sa pangalan niya. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina, napalingon-lingon sa paligid. Nang mapagtanto, nagsisigaw siya. Anong nangyari? Huli kong natatandaan, nasa kotse ako at nagmamaneho. Anong ginagawa ko rito? Ano? Pinatay mo ang dalawang pulis na humuli sa ate ko, kaya ka nakakulong. Hindi totoo yan! Hindi! Niloloko mo lang ako! Hayop ka talaga! Nagmana ka sa ate mo! Sa tingin ko, hindi ka na makakalabas dyan. Mamamatay kang bulok sa lugar na yan, Sabrina. Mga peste kayo! Bakit suot ko ang damit ng ate mong mabaho? Imbis na patulan siya, hindi ko na lamang pinansin si Sabrina. Malinaw na wala na nga si ate Karina sa katawan niya. Pumalit na ang bruhildang si Sabrina kaya wala na akong dapat pang ipaliwanag sa kanya. Habang papalayo ako, naririnig ko ang pagsisigaw ni Sabrina sa loob ng selda. Lalo na nung makita niya ang bangkay ng dalawang pulis na pinatay niya kani-kanina lang. Anong ginawa niyo? Siguro mambabarang kayo. Hindi ito ang tunay na ako. Pakawalan niyo ako rito. Nang makalabas na kami ni Mang Agustin sa istasyon ng pulis, sumalubong naman sa amin ang nagkakagulong mga tao. Ayon sa bulong-bulungan, na aksidente ang minamanehong sasakyan ni Sabrina. Sa kasalukuyan, isinugod ang dalaga sa ospital kaya naman nag-alala rin kami ni Mang Agustin. Alam ko kasi na si ate na ang nasa katawan ng babae, lalo na at ang tunay na Sabrina ay nasa presinto na at nakakulong.
Sa tingin mo ba, Mang Agustin, ayos lang kung puntahan natin si ate? Oo, pero hindi na muna tayo magpapakita. Sumilip lang tayo para malaman natin ang kanyang kalagayan. Sana naman ligtas si ate. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanya. Malakas ang ate mo, Lisa. Naniniwala ako na magagawa niyang makaligtas. Ang hindi ko lang matanggap, kinailangan niyang pagdaanan ng lahat ng bagay na ito. Hindi ako sang-ayon noon dahil naranasan na ito ng aking yumaong asawa. Ngunit ngayon, nakita ko ng resulta ng kanyang ginawa. Wala akong magagawa kundi tanggapin ito. Kahit kasi peligroso, hindi niya sinukuan. Mabait si ate, Mang Agustin. Alam niyo yan. Hindi ko lang alam na may balak pala siyang gawin ang bagay na ito sa pamamagitan ng pambabarang. Tama ka. Mabait ang ate mo. At sa dami ng inapi ni Sabrina, naisip niyang ito ang pinakamabisang paraan para matigil ang kanyang kasamaan. Isang aral na matutunan man ay wala nang magbabago. Lahat ng nawala sa isang tao, hindi na kailanman may ibabalik. Pinuntahan namin si ate sa ospital kung saan siya nakakonfine. Nasa ICU siya at inaasikaso ng mga doktor. Nasa mukha niya pa rin ang anyo ni Sabrina, pero alam ko hindi na siya magiging kasing sama ng dati. Kaluluwa na ni ate ang nakatatak sa kanyang kaibuturan. O paano? Umuwi na tayo? Sige po, Mang Agustin. Umuwi kami ni Mang Agustin na laylay ang aking balikat. Ngayon pa lang namimiss ko na si ate. Ang problema lang, hindi kami basta makalapit sa kanya. Kung hindi man mga kaibigan o kaanak ni Sabrina ang nagbabantay sa kanya sa labas ng kwarto, mga media naman ang nakaantabay sa kanyang kalagayan. Ayaw kong basta na lang magpakita para ipakilala kung sino ako. Palihim na lang akong sumisilip hanggat walang nakatingin. Nag-iiwan ng liham na umaasa akong mababasa din niya. Halos isang buwan din na nakakonfine si ate. Isang araw, napagpasyahan ko siyang dalawin. Nagulat ako dahil wala na siya sa ICU. Nang tanungin ko naman ang ibang nurse, ang sabi kinuha siya ng natitira niyang pamilya at inilipat ng ibang ospital. Mas lalo akong nalungkot sa aking nalaman. Dahil dito, nawalan ako ng choice kundi ang dalawin ng tunay na Sabrina sa kulungan. Malayo pa lang ako, bayolente ng babae. Halos hindi nga siya makahinga ng matino habang mabagsik niya akong tinapunan ng tingin. Bumalik ang hampas lupa! Ano, may solusyon ka na kung paano ako makakabalik sa tunay kong katawan? Wala, hindi naman ako mambabarang. Mga hayop kasi kayo eh. Anong kababalaghan ba ang ginawa niyo para magkandaletse-letse ang buhay ko? Hindi mo ba talaga kayang tanggapin na sa katawang yan ka na mamamalagi habang buhay? Hindi ako papayag! Namimiss ko si Ate Karina kaya kita pinuntahan. Kaso lang, magkaiba ang ugali niyo. Hinding-hindi ka magiging siya kahit na nasa iyo ang mukha niya. Sa tingin mo, sino naman ang magkaka-interes na makuha ang katawang ito? Ayoko! Mamamatay na muna ako! Alam mo, Sabrina, masarap ang mabuhay sa mundo. Alam kong naging mahirap din ang pinagdaanan mo noon, pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo nang pagdusahin ang iba sa mga naranasan mo dati. May magagawa ka pa para magbago. Sa labis kong gulat, yumuko si Sabrina. Tahimik na umiyak. Tsaka ko lang nalaman na mukhang wala na nga siyang pag-asa nang buksan niya ang botones sa bandang dibdib ng damit niya. Kinilabutan ako nang makita ang butas sa ibabaw ng kanyang puso, kung saan nabubulok na ang bandang yon at inuuod. Kababakasan ng takot ang kanyang muka, kay bilis na napalitan ang kaninang nanggagalaiti niyang reaksyon. Naaagnas na ang katawang ito, Lisa. Gustuhin ko mang humingi ng tawad, magbago, mukhang mahirap nang mangyari. Mamamatay na ako. Huwag mong sabihin yan. Naniniwala ako na mabait ka. Baka pwede ko pang kumbinsihin si ate na ibalik sa iyo ang katawan mo. Ayoko nang umasa pa. Nalungkot ako sa kanyang sinabi. Kaya naman naisip kong kausapin si Mang Agustin. Ipinaliwanag ko sa kanya na nagsisisi na si Sabrina sa ginawa niya sa amin. Sa katunayan, nangako siyang sakali man na babalik na ang kaluluwa niya sa kanyang katawan, tutulungan niya kami sa aming pangkabuhayan at iuurong na ang kasong isinampa niya laban sa ate ko. Napaiyak ako sa tuwa, pero hindi si Mang Agustin. Iha, mahirap nang tugunan ang kahilingan ni Sabrina.
na ipagpalit na ang kanilang mga katawan. Ang kaluluwa niya ay hinihintay na lamang ng Diyos ang pinag-alayan ni Karina para kunin anumang oras. Huli na ang lahat para sa kanya. Gustuhin man niya magbago, hindi niya na mababawi ang nawala sa kanya. Mamamatay siyang nakakulong sa katawan ni Karina. Ang pagkaagnas ng kanyang dibdib ay simbolo ng pagkilala sa alay. Diyos ko! Wala tayong magagawa maliban sa pagdarasal na lamang, Iha. Kung ganun po, hindi ko ipagdadamot kay Sabrina ang aking mga dasal. Malungkot kong pahayag. Nagdasal nga ako hanggang sa lumipas ulit ang ilang araw. Nakatanggap ako ng balita mula sa mga pulis na pumanaw na raw si Sabrina sa kulungan. Hindi na niya kinaya ang karamdamang dumapo sa kanya kung saan buhay pa siya ay naaagnas na ang kanyang buong katawan. Ako ang inimporma ng mga pulis dahil wala naman silang ideya na hindi si ate ang namatay kung hindi si Sabrina talaga. Gayunpaman, nagkasundo kami ni Mang Agustin na gawaran siya ng maayos na libing. Kahit yun man lang ay maibigay ko, pambawi din sa mga naging kasalanan ko sa kanya. Sadyang mahiwaga ang pambabarang, Iha. Maraming pwedeng gawin. Mapuksa lang ang taong kinamumuhian natin. Kaya nilang kumonekta sa mga patay, sa mga Diyos ng kamatayan para lang saktan ang mga taong nais nilang magdusa. Pwede silang mabaliw, magkasakit o mawala sa sarili. Ika nga, sapian para pumatay. Lahat ng yan, madali na para sa kanila. Pero iba ang ginawa ni Karina. Ipinagpalit niya ang kanilang kaluluwa. Alam kong mali. Pero nangyari na ang lahat ng ito. Sana lang, huwag kakalimutan ng bagong Karina ang kanyang pinagmulan. Manatili siyang mapagkumbaba at mabuting tao sa kabila ng kanyang kakayahan. Sigurado po ako doon, Mang Agustin. Mabuting tao si ate. Kaso lang po, nag-aalala ako sa kanya. Hindi ko na siya nakikita. Wala na din siya sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Huwag kang mag-alala. Babalik siya. Hindi kanya nakakalimutan. Siguro may mga bagay siyang kailangang gawin bago muling magpakita sa'yo. Yun nga ang hiling ko. Sana lang magkita na kami ni ate. Namatay man si Sabrina, napatawad ko naman siya sa kanyang mga nagawa sa akin. Nakakapagod na din makonsensya. Ayoko nang maging mahina. Nagpatuloy ako sa buhay nang wala si ate Karina. Ang stall na dati ay pinagsikapan naming itayo, naging karinderya na. Kahit papaano, nagiging abala ko. Nakakalimutan ng mga alalahanin. Marami na din akong naging suki, kaya naman tinulungan kami ni Mang Agustin sa pag-aasikaso ng aming munting negosyo. Naisip niyang samahan na din ako kalaunan. Nagpapasalamat na din ako dahil itinuring niya akong parang tunay na anak. 3 buwan lang ang matuling lumipas. Nagulat ako nang isang kotse ang huminto sa harap ng aming karinderya. Naguhugas ako noon ng plato kaya si Mang Agustin na ang sumalubong sa inaakala naming customer. Kaso lang, malinaw kong narinig ang sinabi ng matanda. Sabrina, buhay ka? Dahil doon, nanginginig na lumabas ako ng kusina at nagtungo sa kainan. Halos malaglag ang aking panga nang makita ang napakagandang babaeng nakatayo sa aming harapan. May malawak na ngiti at nangungulilang tingin. Ma'am Sabrina? Nakakatampo naman kayo. Saglit lang ako nawala eh. Hindi nyo na ako maalala. Katawan lang ni Sabrina ang kaharap nyo. Pero ako ito, si Karina. Totoo ba yan, ate? Mukha ba akong nagbibiro? Tagumpay ang ginawa mong pambabarang? Shh! Huwag mo nang babanggitin ang bagay na yan simula ngayon. Matagal ko nang hindi ginagawa ang bagay na yon. Dahil lumipat na ako sa ibang katawan, kailangan kong kalimutan lahat ng aking nakagawian, pati na ang paggamit ng kapangyarihang itim. Dahan-dahang pumatak ang aking luha. Sa dami ng aming pinagdaanan, heto pa rin kami, mukhang magkakasama pa rin ni ate. Sa pagkakataong ito, makakamit na nga namin ang tunay na kaligayahan. Hindi na ako nakagalaw pa nang yakapin niya ako ng mahigpit. Umiyak na lang ako ng umiyak hanggang sa matuyuan na ang aking mga mata ng luha. Ngayon ka pa ba iiyak? Wala nang magpapahirap sa atin. Nagawan ko na ng paraan. Pero ate, nakukonsensya ako. Nagsisi kasi siya sa huli. Humingi siya ng tawad. Alam ko, Lisa,
Pero huli na para ibalik ang mga nangyari. Ang klase ng barang na iginawad ko sa kanya ay higit pa sa sumpa. Wala nang bawian. Kahit magsisi pa siya o humingi ng tawad. Ang magagawa na lang natin ngayon, pahalagahan at ingatan ang mga bagay na meron siya. Pagpapaintindi sa akin ni ate, tinanggap ko ng maluwag sa aking puso ang lahat ng kanyang paliwanag. Lahat tayo nagkakamali naman. Pero iba si ate, pinahahalagahan niya ang kanyang pagkakamali at ginagawang aral para magsilbing alaala na naging matatag kami at mabuting tao dahil kailangan naming ituwid ang mga nagawa naming pagkakamali noong araw. Nakapag-asawa ako at nagkaanak sa paglipas ng panahon. Ang dati naming karinderya ay mas lumago pa at naging restaurant. Sa ngayon ay may 3 ng branches na hindi ko napapangalanan. Si Ate Karina naman, pensyonado na at kasalukuyang nagbabakasyon sa Boracay. Si Mang Agustin naman, pumanaw sa edad na 81, 3 taon na ang nakararaan. Ang bahay at lupa niya ay pinamana niya sa akin na matagumpay ko namang naisailalim sa restoration at nagsilbing ancestral house namin ng aking pamilya. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.